Magandang umaga sa ating lahat. I have the privilege of presenting to you the results of the national survey on the life we want, Anong Bisyon Natin 2040. This survey was conducted by the PSRC, Philippine Survey Research Center, and they're somewhere there at the back, and we are really grateful for their effort. And first of all, I also would like to beg the indulgence of our foreign friends because some of my discussions will be in Filipino. You can just ask me later if you want clarifications or other than NEDA officials. And so, ano nga bang uri ng pamumuhay na gusto natin mga Pilipino? Our simplest summation is matatag, maginhawa, at panatag na buhay para sa lahat. Strongly rooted, comfortable, and secure life for all. We find that the aspirations are actually family-centered. Even children aspire for a life that includes their parents. Gusto nila na maginhawang buhay para sa kanilang pamilya na hindi nahihirapan at walang pag-aalala. At kapag pinagsama-sama ang mga pamilyang Pilipino na ito, sila ang pagmumulan ng isang economically vibrant society and resilient community. Now, allow me to elaborate. We asked the respondents to tell us their aspirations. So first, we gave them a time horizon, 2014. We asked them to describe to us what it is that they want to have and to do and to be by 2040. And if they have already attained this, what would they like to do in 2014? Next, please. An overwhelming majority, halos 80%, ang nagsabi na nais nila ng simple at maginhawa na buhay. Ganun po talaga ang pagka-translate namin sa Tagalog nito, maginhawa. Halos 17% lamang ang nagsabi na gusto nila ng buhay na may kaya at medyo mababa sa 4% ang naghahangad ng buhay mayaman. Ano nga ba ibig sabihin ng simple at maginhawang buhay? Kung ating titingnan ang pagkakalarawan dito, masasabi nating ito ay mala middle class lifestyle. Simple pero may sasakyan, may bahay, may sapat na pera, at ang mga anak ay nakapagtapos sa kolehiyo. Nang tinanong namin sila kung ano naman ang pinakagusto nilang gawin sa 2040. Kunwari, meron na sila nitong mga to, at ito na yung mga what they have been, ito yung mga sagot nila. Halos pareho yung nagsabi na gusto nilang maging business owner, makapagpatakbo ng sariling negosyo. Tapos yung iba, 30%, gusto nila mag-relax lang with family and friends. Chill-chill lang. Tapos mga 21% ang gustong makapagbiyahe, makapagbakasyon, makapamasyal, pwedeng sa Pilipinas lamang, yung iba naman ay sa abroad. Tungkol naman sa decent job, ang pagkakahulugan pala nila dito ay mayroong maayos na sahod na sapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at para sa mga biglaang gastusin, yung mga unexpected expenses. Mayroon benefits at incentives at may stability. Kung isasabay natin dito ang klase ng worker na gusto nilang maging, makikita natin na nakakahigit ang gustong magtrabaho para sa sarili nilang negosyo. In fact, 47% ang gusto ay maging employer sila. 22% ang gustong maging self-employed. Tapos 18%, second from the bottom, ang gusto na nagtatrabaho sa sarili nilang negosyo, a family-owned business. So, isa to sa mga kailangan nating iproseso pag ginawa natin yung plan. Saan nila gusto magtrabaho? Now, halos 90%, actually 88%, ang gusto nila ay magtrabaho dito sa sariling bayan. At sa mga ito, mga 79% ang gusto ay magtatrabaho at naninirahan sa parehong syudad.
15% lamang or halos 15% lamang ang gustong magtrabaho sa syudad pero umuuwi sa labas ng syudad. Sa usapin naman ng bahay, ang ginawa namin dito ay nagpakita kami ng iba't ibang larawan ng klase ng mga kabahayan. May single detached, may apartment type, may row house, may condominium, at ito yung lumabas. Halos 3 sa bawat 4 na respondent ay pumili ng small house with a big lot. Yon, siguro gusto nila makapag-garden. Tapos tinanong nila kung saan naman nila gustong tumira. Makikita natin halos even ang split. Yung iba, ang sabi, 30% prefer to live in the town center sa probinsya, pero sa town center. 30% prefer to live in a big city like Manila. 29% prefer to live in a small city in the province. Pero nakikita natin yung paring function ng city as a center of talagang agglomeration talaga siya. Now, halos lahat ng respondent nagsabi na nais nilang makatapos ng kolehiyo ang kanilang mga anak. Doon sa mga bata na hindi pa nakakatapos ng kolehiyo, tinanong namin sila, ano naman ang gusto niyong kurso? Anong gusto niyong field of study? Ito yung mga top choices, most preferred fields of study. Nandiyan ang education, science and teacher training. Marami ang gustong maging guro. Ako din, nung bata ako, gusto ko maging guro. Business administration, IT-related, tourism and hospitality, engineering and technology, mga 10%. 10% ang gustong maging abogado. 6.9 ang nasa mga medical and allied professions. 6.7 lamang ang gustong pumunta sa mga trade-related na kurso, yung mga industrial trades. At mga 4.8, about 5% ang sa maritime fields, mga gustong mag-seaman. Now, isa rin sa mahalagang bagay para sa mga Pilipino na maayos ang kanyang finances. Pero ano ba yung ibig sabihin nito? For 61% of them, ang sabi nila, basta sapat para sa aming pang-araw-araw na kailangan. Tapos kung idadagdag mo dito yung 28%, sabi nila, kailangan meron ding savings para sa mga biglaang gastusin. Itong mga biglaang gastusin ito ay dahil sa pagkakasakit, dahil sa natural hazards, for which we have many, at sa mga man-made calamities din. Tapos, itong ipon na to, actually, when we also dug further, itong mga ipon na ito rin ang gagamitin nila actually pambili ng kotse, pambili ng bahay, at pang-support ng kanilang retirement. So there's that sense na kailangan kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa when that time comes. Filipinos want to be mobile. We ask them, ano ba yung preferred mode of transport? 77% want to own a car. Actually, even if with the good public transport, gusto talaga nila ng may sasakyan sila. Only 23% mentioned that they want good public transport. Kahit sa aming mga focus group discussion, lumalabas ang kahalagahan ng physical mobility ng mga Pilipino para sa mga Pilipino. Ang pinakagusto nilang leisure activity ay makapamasyal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o kaya naman ay sa abroad. Kasama na rin sa pamamasyal nila ang pagdalaw nila sa kanilang mga magulang. In fact, ordinary people's measure of their own success is the degree to which they are able to afford travel for themselves and for their families. So ito ang aming pagsasalarawan ng kalidad na buhay na nais ng bawat Pilipino. May sariling bahay, nakatira sa isang urban center or sa syudad, may sasakyan, nakakapagbakasyon, at nakakadalaw sa kanilang magulang na may edad na. Ito yung composite picture by 2040. And in words, ginawa na rin namin ng composite yung vision of Filipinos for self. Kung inyong mamarapatin, siguro ay pwede nyo akong samahan na basahin ito. Vision of Filipinos for self,
In 2040, we will all enjoy a stable and comfortable lifestyle, secure in the knowledge that we have enough for our daily needs and unexpected expenses, that we can plan and prepare for our own and our children's future. Our family lives together in a place of our own, yet we have the freedom to go where we desire, protected and enabled by a clean, efficient, and fair government. And such is the life we want. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.